Praise the Lord. Mapagpalang araw kaibigan. Ito pong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa Paradise Site sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ang layunin po kaya kami narito, ang tawag namin dito ay Garden Bible Study kasi po may Bible Study gaganapin sa dakong ito. Ano po, ang pamilya po ni Tatay Hogos. Ayan po titignan muna natin. Ayan si Tatay Hogos, kaway-kaway. Ayan. Po, ayan. Sala mo niya ang kanila. Ito naman po sa kabila, ayan, si Nanay Clarita, ang kanyang mga hapo, ayan. Mga bata pa lang sila, unti-unti na po silang nahuhubog sa salita ng Diyos. Para paglaki ng mga batang ito, ay lalaki po silang mababahit. Kasi po natuturuan sila ng salita ng Diyos. Ngayon, bago po kami magsisimula sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo, kami muna po ay aawit muna. At ang aawitin namin ay Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. O sige. 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, bawat araw, kay tapat kong magmahal, iyong kahawahay magpawalang hanggang. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo sa hapon pong ito. Sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, upang siya po ang magbusog sa amin ng pagkain espiritual. Maraming salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Tatay Hogos, ang ating pag-aaralan, yung salitang mapalad. Sa Biblia kasi, mayroong tinatawag na mapalad. Ano po, mapalad. Ayon sa kasulatan. Yung salitang mapalad. Ano po? Masuk sa amin, makita yung walk dahil sa kursa kamay. Kumian ng pinto. Yan. Dito po sa libro po ng awit. Awit chapter 1. Yan. Verse 1, 2, 3. Ayan. Awit chapter 1, verse 1, 2, 3. Ngayon, isa-isang pagbabasa, Tatay Hogos, Kada basa mong verse 1, ihinto ka muna, magsasalita ako. Pagkatapos, pag sinabi kong babasahin mo yung verse 2,
babasahin mo pagkatapos ito ka, papasok na naman ako. Opo. Pag sinabi kong babasahin mo yung verse 3, yan. Ano po, kasi importante ito, no? Yang salitang mapalad, alam nyo maraming mga kahalintulad. Actually sa wikang Ingles, blessed yan eh. O pinagpala, yung salitang pinagpala, mapalad, nababasa po natin sa Biblia yan. Pero yung salitang maswerte, wala pong maswerte, ano? Baka naghahanap kayo ng salitang maswerte. Ano po? Mapalad at pinagpala po, ano? Ang ating titignan. Alos magkahalintulad lang po yan kahit nasa wikang Ingles. Ano? Ngayon, tignan nyo po yung Tatay Ogos, yung verse 1 munang babasahin mo tungkol sa salitang mapalad na sinasabi ng Biblia. Yung verse 1 muna po, ano? Yung awit, kapitulo 1, Uno. 1 hanggang 3, 1, 2, 3. Opo, basahin nyo muna yung uno muna. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Okay, yan, ano? Opo. Yung salitang mapalad, kaya ka nagiging mapalad kung ang ginagawa mo ay hindi nakikinig sa payo ng masama. Itong sinasabing payo ng masama, yung mga nagsusulsol. Bawa, may pumunta sa'yo. Ang sasabihin nila, pare, one time lang ito. Yan, yung mga ganun ba na nanunukso. Sulsul yan. At saka yung sinasabi nilang, ay, kayang-kaya mo yan. Pahawakan lang niya, pahawakan. Yan, yung halimbawa, nakikipag-away ka. Yan. Sinusulsulan ka. Ang nakalagay dyan, hindi nakikinig sa payo ng masama. Yan. Yung payo ng taong masama, hindi mo dapat pinakikinggan. Kumbaga, yung taong mahilig magsulsul na gumagawa siya ng isang bagay na aantong ka sa masama. At ano pa sabi? Hindi sumasama sa halimbawa ng masama. Yung ibig sabihin, halimbawa, yung meron kang mga kalugar na alam mo naman kung ano ang racket nila sa buhay. Halimbawa, na yung nagdi-deliver o nagtitinda ng shabu, droga, illegal drugs. Bagamat doon, meron talagang instant money doon. No? Kaya sabi niya rito, kung totoo kang mapalad, ano sabi niya? Hindi sumusunod sa kanilang masamang alimbawa. Ano po? Alimbawa yung kanila. O pare, ganito kami kumikita. Kumbaga para ka sinisilaw eh. Na ikaw naman, baka masilaw ka nga naman na kumikita sila sa ganong parahan. Hindi nakakasangkot ay nagkikisangkot sa gawaing masama. Yan. Bawa, pare, di ka. Meron lang tayong ano dito. Yan, yung mga ganun bang termino ng mga kaibigan. Medyo mag-ingat din po kayo. Bagamat ang buhay may hirap, huwag nyo pong sasakyan yung ganyang uri ng gawahin ng yung mga kakilala. Okay? Ayun, punta naman tayo sa verse 2. Tatayo ko, yung verse 2 po, pag-ibasa nyo po, ano? Yung tungkol sa mapalad. Verse 2 naman ang basahin mo ngayon. Salit kasiyan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Okay. Anong katangian ng isang taong mapalad? Ang sabi niya, binubulay niya. Ang alin? Ang salita ng Diyos, araw at gabi. Ayan. Ito ngayon, yung salita ng Diyos, na yung binabasa, yan ngayon ang parang konsensya mo. Konsensya.
Yan. Ano daw ang kasiyahan? Magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi. Yun pala yung kasiyahan ng isang taong mapalad na nagbubulay siya ng salita ng Diyos araw at gabi. Ano po? Bakit kailangan pagbulayan niya ang salita ng Diyos araw at gabi? Yun po ang magiging buhay natin. Hindi po ba't nabubuhay tayo isang araw, isang gabi? Hindi po ba? Cycle yan. Araw, then gabi, then cycle, araw, then gabi. Ibig sabihin, dalawa yung buhay natin, isang araw at saka isang gabi. Ngayon, ang nakalagay dito, bubulayin natin na salita ng Diyos araw at gabi. Ano po? Yun ang babasahin mo. At yun din ang parang konsensya mo doon sa mga nakalagay sa verse 1. Okay? O ngayon punta tayo sa verse 3. Tatayo ko sa verse 3 naman pong basa. Verse 3. Opo. Katulad niya, punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang daon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Ayan, ang pangako po ito. Yung verse 3 pangako. Doon sa mga taong nagbubulay ng salita ng Diyos araw at gabi, then sinusunod niya yan. Anong sabi? Ito na po yung pangako. Ano sabi niya? Inalintulad po ang isang tao sa isang punong kahoy. Sa natural na kalagayan ng punong kahoy, dito sa Pilipinas, dalawa yung season, tagulan at saka taginit. Di ba? Pag taginit, halos mamamatay ang lahat ng mga halaman. Lalo na dito po sa itong lugar na ito, nung araw na hindi pa umuulan, eto, halimbawa lang ha, itong puno ng langka na yan, ito, yung nagtuturo ko yan, yan. Halos malagasan ng ano yan, ng dahon. Halos mamamatay na. Pero nung magsimula po dumating ang ulan, ayan, kumapal na naman yung dahon. At marami dito na halos mamamatay na yung mga halaman ni Tatay Ogos. Pero nung nagsimulang magulan, ayan, naging kulay green na naman dito. Ano po, yan. Kaya sabi niya, ang isang taong mapalad, nagbubulay siya ng salita ng Diyos araw at gabi. Ano po? Ngayon, pag sinusunod mo yung verse 1 at saka verse 2, ito yung pangako sa verse 3. Anong nakalagay? Tatay Ogos, sulitin mo nga yung verse 3. Katulad niyang punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang daon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Oh. Ano man ang gawin po ninyo kapag kayo ay totoong mapalad, wala pong season na mahirap para sa inyo. Ang inyo pong season, the whole season, from January to December, wala pong taginit, walang tagulan sa inyo. Blessed po kayo. Kaya nga mapalad ka. Ibig sabihin ng mapalad, pinadadala ng Diyos ang kanyang pagpapala ng unlimited kung tawagin. Di ba merong unlimited na tawag, cellphone, text? Ganyan din po ang Diyos. Unlimited po ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Ngayon, meron lang tayong titignan. Ano po? Dito sa, ito. Tatay Ogos, pakibasa mo nga yung sinabi ni Pablo sa Filipos, chapter 4. Yan. Chapter 4. Opo. Filipos chapter 4 verse 9. 9 lang. Opo. Yan, tingnan naman natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos.
Ano po, tingnan natin dito yung sinasabi niya. I-connect natin dito ngayon yung sinasabi ng Diyos dun sa hawit yung taong mapalad na nagbubulay ng salita ng Diyos sa araw at gabi at kanyang sinusunod dito. Ano? Hindi maaaring hindi ka magbulay kasi pag nagbulay ka, mababasa mo yung mga batas ng Diyos at dapat mo sundin yan. Ano? Okay? Dito naman sa Pilipos, sa sinasabi ni Apostol Pablo, tignan po natin si Pablo. Chapter 4, verse 9. Ayan. Babasahin po. Isagawa, tinanggap, narinig, at nakita sa akin sa ngayon. Nasa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Kapag ginagawa mo yung nababasa mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Number 1, peace. Kapayapaan sa iyong buhay. Hindi ka daranas ng para bang yung mga taong problematic. Hindi po ganun. Bagamat may problema, hindi naman nawawala ng problema ang tao. Pero, dahil tao kang mapalad, yung problema nagiging magahan. Yun ang ibig sabihin po, ano? Nasabi niya rito, sabi ni Pablo, ginawang halimbawa yung kanyang sarili. Ano po sabi ni Pablo patungkol sa kanyang sarili? Tayo ko, sulitin mo nga. Sa verse 9. Sa Pilipos 4:9 po, yung binasa nyo kanina, ulitin nyo lang. Isinagawa ninyo ang lahat ng iyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa ngayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yan. Si Apostol Pablo po, apostol ng ating Panginoong Yesus yan. Siya po ang kanyang representative sa mga hindi Hudyo o mga Hentil. Kaya sabi niya, anong sabi niya? Isagawa. Hindi niya sinabi huwag niyong gagawin. Sabi niya isagawa. Anong isasagawa? Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Yun, 4. Isasagawa mo yun. Apo. At kapag sinunod mo si Pablo, ang sabi niya, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Praise the Lord. Magkakaroon ka ng Diyos ng kapayapaan. Okay. Ano pa ang ibibigay ng Diyos ng kapayapaan sa iyo? Kapag sinabi ni Pablo na ganitong gawin mo, isagawa mo, ayan. O tayo, Agos, punta ka naman sa verse 19. Diyan pa rin po sa Pilipos 4:19. Tignan naman natin ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Magkukulang ka ba o hindi? Kakapusin ka ba o hindi? Tignan natin ang salita ni Apostol Pablo. Pilipos. Yan. Sa 4:19. Ay, po na. O, sa May 19 naman, yung verse 19 naman ang babasahin mo ngayon, Tatay Yogos. Kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taong mapalad. Bagamat wala pong salitang mapalad dito, pero kapag sumusunod ka kay Pablo, anong sabi ng Diyos sa binasa natin? Mapalad ka. Okay? Sabi nga natin, Diyos, kari nga walang ambag sa kanya. Eh, siya yung walang ambag sa kanya. Nagambag sa atin kanina.
350 sila na. Babasahin ko. Sa Joe lang nila. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. 20. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Oh, kita nyo po. Anong sabi ni Apostol Pablo? Yung kayamanan ng Diyos na hindi nahuhubos. Oh. Sa kayo nakakita kayamanan na hindi nahuhubos. Yung kayamanan sa lupa nahuhubos po eh. Pero yung kayamanan ng Diyos hindi po nahuhubos. At yung kayamanan na yun mula sa langit, anong sabi ni Apostol Pablo? Napakaganda po. Pangako yan. Yan sinasabing ito, okay? Paulit natin kay Tatay Ogos, ano? Tatay Ogos, ulitin mo lang yung 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa 20 po, opo. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Oh. Anong sabi niya? Lahat ng kailangan natin. Hindi niya sabing dadagdagan. Ibibigay lahat. Kung magbigay ang Diyos po, lahat ng kailangan natin. Kasi alam ng Diyos na ang tao po, mapagkailangan. Kaya kung magbigay naman ng Diyos, lahat. Tandaan nyo po yan. Hindi tao ang Diyos para bigyan kanya. O, ito muna sa susunod na bukas Hindi. Ibibigay pong lahat. Ibig sabihin, sa buhay mo sa araw-araw, hindi ka kakapusit, kaibigan. Yan ang ibig sabihin ng unlimited na blessing ng Diyos. Hindi ka makakaranas ng kakapusan. Hindi ka mamumroblema ng ganito, ng ganyan. At yung problema, kung meron man, pinagagahan ng Diyos yan. At pinupuno niya pa ang lahat ng ating pangangailangan. Ang nakalagay dito, lahat ng inyong kailangan, lahat pupunan ng Diyos. Okay? Ano pa yung salitang mapalad? Punta naman tayo sa lumang tipan naman. Meron po naman nakasulat din dito sa tignan natin hinahanap lang natin sa Jeremias. Ano po? Yan. Sa libro ng Jeremias naman, balik tayo sa sa Old Testament, Tatay Ogos, Jeremias chapter 17. Ayan. Chapter 17 ng Jeremias, verse 7, verse 8. Yan. Kaya titignan na naman natin dito yung salitang mapalador, blessed. Ano po? Yan. Ayan. Ayan, hinahanap lang po sa Biblia ni Tatay Ogos, ano? Sige pa po, sige pa. Ayan, sige po, sige pa. Ayan, kasunod na ng awit. Sige, Tatay Ogos. Hinahanap lang po, ano? Huwag po kayong mainip.
Ayan. Para sa bata, di para sa matanda. Ang tama. Ay, sa'yo. Ano kayo? Sabi nila wala kanina matelo. Ba't ang init? Opo. Ay, baga hindi na electric. Uy, yung Jeremias chapter 17 po. Yan. Mukhang nakita na ni Tata Yogos, ano? Yan. Ikaw yung mapapasin, nakasalamin ako. Si Tata Yogos, 17. ibang klase. Walang salamin. Chapter 17, verse 7-8. examination. 75 lang talaga yan. Ayan. Ano ko dun? Pag-ibasa niyo po. O, yung 7 muna, Tata Yogos, yung salitang mapalad. Kuya, ang ganda. Mapalad Saan ni Kuya ang ganda? ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa Kanya. Ayan. Ano naman ang taong mapalad? Yung taong mapalad pala, sila yung taong nagtitiwala sa Diyos. Ano po? Ka. Wala kang pinagkakatiwalahan kundi yung Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ang tawag sa iyo, mapalad. At anong sabi? Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Yan. Diyan mo makikita yung pagpapala ng Diyos. Unlimited din po yan. Hindi po parang Bombay patak-patak. Hindi po. Sa araw-araw mong buhay, hindi mo mararanasan yung kakapusan. Kaibigan, yan ang mapalad kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Kung naniniwala ka sa Diyos, bulayin mo ang kanya salita araw at gabi. Okay? Okay, punta tayo ngayon sa verse 8 naman. Tayo go sa verse 8 po. Katulad niya, isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito nanganib kahit dumating ang kaginit sapagkat manatiling lutian ang mga daon nito. Kahit hindi umulan, ay walang itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Yan, napakaganda. Pangako po yan. Alam niyo po, yung halaman, pag hindi nadidiligan, talagang hindi namumunga yan. Baka mamatay pa. Ano? Kasi kung sasabihin nyo, kahit walang ulan, namumunga. Di wag na tayong magdilig. Wag na tayong magdilig. Tignan natin kung mamumunga o matutuyo. Kaya inalintulad na naman po dito yung sa puno yung taho. Taho po yan inalintulad lang sa puno. Yung puno may ugat. Yung ugat nakakarating doon sa tubig kung saan ang merong nutrient ng halaman para pumunta sa buong halaman, sa puno. Kaya sabi niya, luntihan ng dahon kahit tagulan man o taginit, hindi nagbabago ang dahon. Ganyan din po ang tao. Ngayon, parang ganito. Dahil mapalad ka, pag nagtatrabaho ka, yun. Walang tagulan sa'yo, walang taginit. Ano po? Pinagpapala ka ng Panginoon Diyos. At pag pinagpapala ka ng Diyos, isa po yung pangako dyan, yung paghihingat ng Diyos sa iyo. Siyempre, pinagpala ka nga yung paghihingat sa buhay mo, gagawin ng Diyos para sa iyo yan. Bakit? Siyempre, hindi papayag ang Diyos na sumusunod ka sa Kanya, na mapapahamak ka. Hindi po. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos po, pag sinusunod natin, tayo ay nagiging mapalad sa Kanyang harapan. Ano po? Tandaan niyo po yan. Ang taong mapalad ay nagbubulay siya ng kasulatan ng Diyos ng araw at gabi. Kaya ang payo ko po sa inyo, magbasa po kayo ng Biblia araw at gabi. Huwag kung paano nagbabasa kayo ng mga dyaryo.
nagbabasa kayo ng mga magazine, nagbabasa kayo ng mga comics, o kung ano man yung binabasa ninyo, basahin nyo po yung Bible. Ano po? Madali naman pong mag-upload ng Bible sa cellphone. Kung ayaw nyo bumili, mag-upload po kayo. Libre lang pong upload. Walang bayad. Ano po? Mainit mo. Kaya, panguli. Panguli na. Ayan. Masaya na ba kayo? Panguli na. Kaya kunting. Alam nyo, Kapatid yung natural sa Pilipino yan. Pag panguli, sabi nila, ayan, uli na. Matatapos na. Okay? Dito po sa Mateo 25, Tatay Ogos. mukha mo na na. Tingnan po natin Dami na. yung mapalad. Ano ka lang? Sa 25, diretso ng base ito, Tatay Ogos, ano? Sa verse 31, 32, 33, 34. Yan. Hanggang 34 lang po. Yan. Papa naman, hindi sa peteng hawakan ni Kuya. Napakaganda po talaga. Namnamin ng mga pangako ng Diyos. Amen. Sige, ano? Yan. Hinahanap po ni Tatay Ogos. Ayan. Oo, no, milibag na yung bata. Magkinalaan niya, alcohol. Aligaw na alcohol. Nangit ka? Ikaw, isa ka pa, manangit ka. Bubunin ko kayong dalawa. Oh. Nantok na. Opo. 25, 31, hanggang 34. Opo. Nakita mo na ba, Tatay Ogos? Ayan. Nakita na raw po. Maliwanag talaga mata ni Tatay Ogos. Wala salamin. Oh, tingnan nyo. Di ba? Basahin. Blessed na blessed talaga yan. Makikinig pa, pinakaya pa. Saka wala kalawalawa Uy, pawis natin. sa maka Ay, nababalik natin naman. maluwalhating pagdating ng anak ng tao Bawa, may mga. kasama ang lahat ng mga Mambay po, Anghel. bakit lang ang may araw upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukurin tulad ng ginagawa ng pastor ang mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya ang kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, mga pinagpala aking ama, pumasok kayo at tatanggapin ang kanyang ang karyan na handa para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Ayan. Ang yung gagawin. Anong sabi? Ay, Pumasok na kayo. Sa kayo papasok. Sa kaharian ng Diyos na inianda niya para sa taong mga mapalad. Dito naman ang nakalagay naman dito ay salitang ayan, titingnan nga natin. Na pinagpala. Parehas lang po yung pinagpala at mapalad. Saan daw po sila dadalhin? Ayon sa Panginoong Yesus sa langit. Ayan. Ito po yung climax ng ating buhay.
Oh. tayo'y mabubuhay po dito sa ibabaw ng lupa. Darating ang panahon, tayo po ay magsusulit sa Diyos. Mamamatay tayo upang magsulit. Pero kung isa ka sa tinaguriang mapalad, sa langit ang punta mo, kaibigan. Opo, langit ang iyong punta. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa hapon na ito, sapagkat tunay na mapapanaligan ng iyong salita. Salamat po, pinakain mo kami ng pagkain espiritual. Binusog mo kami ng iyong salita. Gaya ng sabi ni Jesus, ng kanyang salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Salamat po. I-bless mo po ngayon ang bawat isang narito. Kakanta na, tara na rito. I-bless mo po kaming lahat sapagkat kayo po nagmumula ang Kumanta ka muna, pagpapala. mamaya ka na mali. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kakanta na, tara na. Okay, kakanta tayo ng Diyos ay pag-ibig. Yan, kakanta na naman po kami. Kakanta na, concert na to eh. No, magandang bagay po na inahandugan ng hawit ang Diyos. Eto, meron po kaming kodi ko. Tama na, tama. Yan. Nangungodi ko po kami. Concert na. Huwag kayo may... Diyos ay pag-ibig. Ayan, Mike. Mike, takin na, Mike. Baho mo pa din. Hindi ang baho mo pa din. Daw mo, no? Paglaran mo. Di ba ligo ko? No! Man! Ayan. Hindi, Oo. Ay, wag na. Diyos ay pag-ibig. Oo. 1, 2, 3. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man Sa puso't diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo magmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumao sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Amen. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na malaya po naming mabulay ang iyong ebanghelyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, dito po, naging ugali na po namin dito. After ng Bible study, nagpapamerienda naman si Nanay Clarita, ang reyna ng tahanan. Ayun po si Nanay, ano? Yan. Siya po ang nag-anda ng merienda naming lahat. Ano? Ngayon, kaibigan, ikaw na nanonood ng video ito, sana po mag-like kayo ng mag-like, mag-share kayo ng mag-share
na po kayo mga nasisiran, mag-share din po kayo. Medyo malakas yung Kasi napakaganda po ng aming pinapaksa ngayon, kagaya ng salitang mapalad o pinagpala. Po. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. No? Ang tawag po rito, Garden Bible Study. Dito po sa barangay, 128, Zone 10, Ayaw nyo kasi pera. Balot, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.